Magandang hapon pula sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. Nasa harap ko po ang isang pasyente, 53 years old. Ayan, may asawa na po kayo. Yes, sir. Ilan pong asawa ninyo? Isa lang. Anak ninyo? Tatlo sa unang asawa? Yan lang. O tatlo sa tatlong asawa? Ang dami naman. Ang dami naman anak ninyo. Over naman. So, ang krisis ngayon. Nagtama ko siya. Saan pala kayo nagtrabaho? Security guard lang. Okay, huwag mo nilang yung security guard. Ha? Basta malinis ang trabaho, Tama. kahit malit ang sweldo, basta hindi lang galing sa nakaw, hindi pwede natin ilang ang trabaho. Okay, yung ilalang natin yung trabaho, yung malaki ang sahod pero galing sa nakaw, di ba? Katulad ng councilor lang, vice mayor lang, mayor lang, congressman lang, senator lang, ayun, pwede yan ilang. Okay. Sige, ano pong trabaho natin? Security guard. Security guard. Sorry kaya. Wala nang lang, ha? Kung hindi, baka kita ng flashlight na lilipad dito, ha? Kaya huwag ka maglang. So, anong problema natin? Masakit dito. Parang may Sakit? Pag idiin ko masakit. kanina po ako mundiin. Dito. Sakit ang leg dito na banda. Dito. Okay. Pag hindi natin hinawakan, hindi masakit. Hindi. Pero magtulon ko. Pag maglunok, masakit. Tapos mag-connect dali. Mag-connect daw dito. So, pag maglunok, magsakit. May lagnat po kayo. Wala. Walang fever. Okay. So, kahit walang fever, hindi ibig sabihin na walang infection. Okay. So, pero kadalasan, pag meron infection sa lalamunan, tonsil ba, or yung lalamunan mismo, no? Yung throat or pharynx, kadalasan, sabay yung sakit sa paglunok at saka yung paglagnat. Pero anyway, pag siguro mga ilan araw pa lang ngayon, so pang ilan araw na yun na sumakit. Second day. So pag lunok, masakit, ha? Pero kahit lumingon ako, masakit. Ay, pag lumingon, sakit. Yung bigla pag lumingon. Lalo pag maganda yung babae, ha? Ay, pag lumingon lang kayo sa asawa, Sawa lang. sumakit. Ha? Pag magandang babae, hindi masakit, ay ikaw talaga. Okay, anyway, usually, pag meron infection sa lalamunan, yung sakit, hindi maglala, kahit lilingon pa. No? So, walang kinlaman yung infection sa sa sakit habang lumilingon. Kasi pag lumilingon at masakit, syempre, muscle yan. Diba? Syempre, ginamit natin yung muscle sa paglingon. Pag namamaga yung muscle o kaya yung attachment ng muscle sa buto ay namamaga, yung tinatawag natin na tendinitis. Okay? Syempre, yung mararamdaman natin yung sakit tuwing lumilingon tayo. So, tingnan po natin kung may problema ba siya sa lalamunan. Okay? At, let me see. Say, sulti daw, Say, Say, Okay, hindi man kayo naninigarilyo? Hindi. Okay. So, pag ganon, masakit. Hindi lang masyado. Hindi masyado. Bigla. Pero ganon, masakit hindi. May time din. Saan banda masakit? Dito. Diyan mismo. Okay, pag dito, hindi masakit. Hindi. Pag ganon, hindi masakit. Hindi. Pag ganon, hindi masakit. Hindi. Okay. Dito ang masakit. Okay. Sige. Anyway, mapula po yung lalamunan, pero yung tonsil niya, hindi naman po mapula at wala pong nana. So, maaaring may infection lang po siya sa lalamunan, acute pharyngitis. Kasi kung muscle lang, syempre, walang reklamo sa paglunok. Okay? Kadalasan. Okay? Kung muscle lang. So, mag-inom po kayo ng antibiotic, no? Katulad ng ciprofloxacin 3 times a day for 7 days. Plus, of course, para sa sakit sa paglunok,
para sa pamamaga ng lalamunan, inom kayo ng diclofenac sodium 3 times a day for 4 days. Ayan. So, baka sakali na talagang ibang yung problema sa paglingon at yung sakit sa paglingon, kung baga may dalawa siyang problema, infection sa lalamunan at meron siyang muscle strain sa leeg na binat or sa Bisaya para na bikil, no? Makuha na sa gamot yung diclofenac sodium. Okay, yung sakit sa muscle mawawala na sa gamot para sa sakit sa paglunok. So isa lang po ang gamot, ha? Okay, pero wag mong pisilin. Okay, kasi pag muscle ang problema, pag pinipisil mo lalong mamabagay yan. Bawal ipisil, ha? Okay, pero pag halikan ka ni Mrs., okay lang, ha? Kasi hindi naman masakit yun. Pero Doc, Masarap. dito nag-start dito sumasakit. Okay. Hanggang lumipat dito. Okay. Pero hindi naman lagi. Hindi ba yung parang mas bigla? Hindi. Bigla? Parang meron, minsan wala. Dito na naman daw. Kanina dito. Huwag mo sabihin, may pangatlong sakit ka. Ano ba yan? Okay? So anyway, kung dito ang masakit papunta dito, tapos parang bigla lang, parang kidlat. Tapos gaganon ka. Ganon, hindi. Pero simula nag-start dito. Okay. Parang may connection. Titingnan natin. Anyway, kung talagang may connection itong sakit at saka sa paglunok, makuha na rin sa diclofenac sodium yung sakit. Huwag na tayo magdagdag ng gamot. Okay? So, huwag mo lang ipahilot, huwag mo ipapisil, ha? Okay? Yes, sir. Tsaka iwasan natin yung paglingon. Kung masakit tuwing lumilingon kayo, masakit, huwag mo ulitin yan. Okay. Kasi tatagal ang recovery ninyo. Kasi pag dahil sa muscle ang sakit, dapat ipahinga natin yung muscle. Paano natin malaman kung pinapahinga natin yung muscle? Pag wala tayong nararamdaman tuwing lumilingon tayo. So pag tuwing lumilingon tayo, nararamdaman natin yung sakit, huwag natin ulitin yung movement na yun. Kasi ibig sabihin yan, ginamit mo na naman yung muscle na may problema at syempre, mahirapan yan makarecover. Kasi tuwing ginagamit mo yung muscle na may problema, ang pamamaga lalong maglala. So, kailangan ipares po natin yung muscle, ha? Wala naman kayong accident. Hindi kayo na-aksidente like natamaan sa ulo. Wala naman po. Okay. Sige. So, first time lang po nangyari ito. Okay. At saka, sabi po ninyo, wala kayong lagnat. Wala. Okay. Hindi kaya uminom kayo ng maraming matamis bago nangyari yan? Yung bagong sumakit yung lalamunan ninyo? Wala naman. Okay. So, yun lang po. Pero wag niyo kalimutan na matulog ng maaga. Ha? Kasi, isang gabi lang, late kayo matulog. Yung mikrobyo sa lalamunan, na kumbaga harmful, isang gabi lang hindi kayo natulog maaga, yung mikrobyo na yun, pwede yun ang sanhi ng infection ninyo. Pero pag gabi-gabi, maaga tayo matulog, kahit ang daming mikrobyo na harmful sa lalamunan natin, walang mangyayari. Kasi po, tuwing pumapasok yung harmful na mikrobyo paloob sa lalamunan, for example, pinapatay kagad ng immune system natin, yung security guard na nagwagwardya sa lalamunan natin. Dahil po, nilikha po yan ng Panginoon para protektahan yung ating lalamunan. Pero pag abusado po tayo, talagang yung harmful na mikrobyo ay talagang magiging harmful. Dahil tuwing pumasok yung harmful na mikrobyo sa lalamunan ninyo, hindi mapatay kagad ng security guard. Dahil nga, late kayo matulog, kaya doon na mag-umpisa yung infection. Kaya huwag niyo kalimutan, para maging malakas yung immune system natin, kailangan gabi-gabi, matulog na maaga. After dinner, brush ng teeth. Importante yan. Kasi, yung mga nakasingit sa ngipin natin, whether
noodles ba, whether kanin ba, whether pan ba, basta kahit anumang pagkain na nakasingit sa ngipin natin, pwede yun ang gamitin ng mikrobyo para dumami sila. Ha? Remember na palagi ko sinasabi ito na kung anumang pagkain natin, yun rin ang pagkain ng mikrobyo, lalo yung carbohydrate. Kaya huwag niyo kalimutan na magsipilyo, mag-toothbrush every time you finish eating, kahit snacks. Lalo pag matutulog na po kayo sa gabi. Kasi habang natutulog sa gabi, dumadami yung mikrobyo sa bibig natin. Pero okay lang kasi malakas ang immune system, kaya hindi tayo nagkakaroon ng infection sa lalamunan, lalo pag matulog tayo ng maaga. Ha? Bakit dumadami yung mikrobyo natin sa gabi? Kaya pagising natin, pinakamabaho yung ating bibig. Di ba? Lalo pag hindi pa tayo nag-toothbrush. Bakit? Kasi nga, dumadami nga mikrobyo yung bibig natin. Bakit dumadami sa gabi habang natutulog tayo? Kasi nakasarado yung bibig natin. Ha? Pag nakasara, syempre, yung temperatura ng katawan natin sa bibig, 37 degrees centigrade yan. Okay? Kaya pag magkuha tayo ng temperatura, pwede sa bibig, diba? Sa ilalim ng dila, ilagay natin yung thermometer. Dati, yung mercury na thermometer, nilalagay natin sa ilalim ng dila kasi makareflect ng body temperature natin kung anong temperatura sa bibig natin, yun rin po ang temperatura sa katawan natin. Ano ngayon kung 37 degrees centigrade ang bibig natin kasi nakasara Therefore, kung anong init sa katawan natin, yun rin ang init ng bibig natin. Kung anong temperatura sa katawan natin, yun rin ang temperatura sa bibig natin. Ano yung 37 degrees centigrade? Yun po ang pinaka the best temperature para makapag-multiply yung mikrobyo. Walang mangyari kahit dumami yung mikrobyo, basta matulog tayo ng maaga para hindi magiging harmful yung mga mikrobyo na nasa bibig po natin. Maraming salamat po.